Dominant Protector. Credit to the author. 221 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Syempre hindi. Sabi ni Josephine na nakakunot ang mga labi. Tinutulungan mo ang follower mo na makipagrelasyon sa isang babae, iyon ang ginagawa mo. Iyon din, I guess. Sabi ni Terence, hindi ito itinatanggi. Tumango si Josephine, hindi na nagsalita pa. Ang kanyang relasyon kay Terence ay nagiging talagang nakakalito at malabo sa puntong ito, at tila hindi na ito isang relasyon na maaari niyang putulin. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay sumasakit na ang ulo niya, at ang pinakamahusay na paraan para harapin iyon ay ang huwag na lang isipin ang tungkol dito. Hindi nagtagal ay ang Dean na mismo ang nagtulak kay Jaralyn papasok ng kwarto sakay ng wheelchair. Bahagyang napangiti si Terence sa eksena, malamang naisip ng lalaki na talagang malapit siya kay Martin. Umalis ang Dean pagkatapos ayusin ang mga bagay para kay Jaralyn, at muling tumahimik ang silid. Wala na si Teofisto at ang kanyang grupo sa koridor. Boss, yung gold dude? Umalis siya ng ganon-ganon lang. Hindi ba siya naglakas loob na manatili tayo? Sabi ni Jacob, hindi maintindihan kung bakit kakaalis lang ng lalaki. Marahil ay nakakakuha siya ng ilang lakas ng tao. Hindi inisip ni Terence na hahayaan na lang ni Teofisto na matapos ang mga bagay sa ganitong paraan. O baka naman umalis muna siya para hindi na matrace back sa kanya yung mga pinadala niya. Napatango si Jacob nang umalangaw-ngaw ang malalakas na yabag sa labas ng silid, at ang pinto ay bumukas ng may pagkasabog. Isang lalaking may tini na dilaw na buhok ang hamarang sa kwarto kasama ang 4 hanggang 5 lalaking mukhang gangster. Lahat ng mga dude dito, lumabas kayo. Nais ng lalaking may dilaw na buhok na palabasan ang lahat ng lalaki sa silid nang ang kanyang tingin ay natigil kay Josephine. Hindi niya inaasahan ang isang babaeng ganito kaganda dito. Napakalaking pervert ang lalaking ito. Binalak niyang turuan ang mga batang ito ng leksyon, ngunit nagbago ang isip nang makita si Josephine. Sinulyapan niya ang isa sa kanyang mga alipors. Hindi niya maipahayag ng malakas ang kanyang iniisip. Siya ang pinuno, kung tutuusin. Mayroon siyang imaheng dapat panatilihin. Ang lalaking sinulyapan niya ay ang kanyang kanang kamay, at naunawaan niya kaagad ang intensyon ng kanyang amo. Tinuro niya si Josephine. Lumabas ka rin. Huminto si Josephine, naunawaan kaagad na ang taong may dilaw na buhok ay nakatitig sa kanya. Medyo nataranta, sinulyapan niya si Terence, na casual na nakatayo doon na parang walang nangyayari. Pinakalma niya ang sarili. Dapat okay lang siya kung nandito si Terence, di ba? Palagi siyang nagrereklamo tungkol sa pagtrato ni Terence sa kanya nang may lihim na motibo sa isip, ngunit gusto pa rin niya ang proteksyon ni Terence kapag may mga ganitong sitwasyon. Ito ay kakaiba. Tumango ang dilaw na buhok sa pagkaasikaso ng kanyang alipin. Dahil doon, inabot niya ang kanyang kamay patungo kay Josephine, iniisip na kunin siya at palabasan ng silid. Nagulat, umatras si Josephine at nabangga si Terence, na biglang nakatayo sa likuran niya. Tatanungin na sana niya ito kung ano ang ginagawa nito nang mahawakan nito ang kamay ng lalaking may dilaw na buhok sa palad nito. Anong meron sa kamay mo? Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa lalaki. Kahit hindi ko pa siya may akap, pumila ka na. Namula ang mukha ni Josephine sa kawalang hiyaan ni Terence. Hindi siya niyakap. Hindi ba naalala ng lalaking ito ang pag-angat ng kanyang katawan noong isang beses? Anak, ibig sabihin wala kang kinalaman sa kanya, oo. Huwag mong subukang nguyain ang isang bagay na hindi mo kayang lunukan. Sabi ng lalaki, malamig ang ekspresyon niya habang pilit na inaalis ang kamay niya. I'm pretty unpredictable, I think I'll be fine. Your hand, though. Kasabay nito, marahas na hinatak ni Terence ang kamay, na sinundan ng isang malakas na kaluskos at iyak ng paghihirap. Kamay ko! Kamay ko! Nasa bingit ng luha ang lalaki habang tumitindi ang nakatusok na sakit sa kanyang palad. Tara, hinaila ko lang, magpatubo ng mga bola. Oy, pinadalhan ka ng taong Teofisto na iyon, tama ba? Hindi inaasahan ni Terence na magsisimulang umiyak ang lalaki dahil sa putol na kamay. Hindi naman ganoon kalala. My hand.
Patuloy ang pag-iyak ng lalaki nang hindi sinasagot ang tanong. Walang magawa, itinulak ni Terence ang kamay, nagpadala ng isa pang kaluskos na umalingaw-ngaw sa buong silid. Okay, itinulak ko pabalik, naayos na. Sagutin mo na lang ako. Napatitig sa eksena ang apat na alipuhang kasama ng lalaking dilaw ang buhok. Anong klaseng tao ito? Akala ba niya nag-acrobatic sila? Casual na dislocate ang isang kamay at itinulak ito pabalik sa pwesto. Nag-alinlangan sila, wala pang utos ang kanilang amo, at nasa awa pa rin siya ng kalaban. Kunin mo siya, kunin mo lahat. Patayin mo ang batang ito. Sigaw ng lalaki, hindi na ganoon katindi ang sakit. Ang isa pang kaluskos ay tumunog, at ang palad ay na-dislocate muli. Guy! Kinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin. Si Terence ay naglapat ng mas maraming puwersa sa pagkakataong ito, at ang kanyang kamay ay hindi na na-dislocate, nabaluktot sa isang nakakatakot na anggulo. Bumantong hininga siya bago ibinalik ang mga mata at bumagsak sa lupa, nawala ng malay. Hindi dapat itinulak ito pabalik. Lumingon si Terence sa ibang mga taong naglalakad patungo sa kanya, nag-aalangan habang nakatitig sila sa kanilang amo. Kayong mga lalaki, may mga pervy hands ba kayo dyan? Nakatitig ang apat na alipor sa may deform na kamay ng kanilang amo, nginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. What the hell was with this guy? Wala ba siyang awa? Hindi. Nakipagkamay ang mga alipor sa hindi nila malay, hindi gaanong mahilig magtapos tulad ng lalaking nakahiga sa lupa. Sige, ikaw. Itinuro ni Terence ang taong nagsabi kay Josephine na lumabas. Sabihin mo sa akin, tinawag ka ba dito ni Chairman Gold? Ang alipin ay kanang kamay ng lalaking may dilaw na buhok, at hindi niya kayang ipagkanulo ang kanyang amo. Tumingin siya sa kanya, at ibinaling ang galit na galit kay Terence. Naglabas siya ng dagger at sinugod si Terence, sumisigaw habang ginagawa niya iyon. Nang malapit na niyang maabot si Terence, ang kanyang katawan ay umikot at ang punyal ay hiniwa sa hangin, diretso kay Josephine. Sumigaw si Josephine, at sinubukang kumawala nang sumara ang punyal sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagpatuloy sa pag-ikot, gayunpaman, at siya ay bumagsak patungo sa dilaw na buhok na lalaki. Sa susunod na sandali, ang punyal na ipinapasok ang sarili sa kanyang deformed na kamay. Nagising ang lalaking may dilaw na buhok sa isang pagtalon, dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang alipin at sa punyal sa kanyang kamay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kalooban at lakas ng loob, ngunit ginamit ng lalaking may dilaw na buhok ang kaliwang kamay para bunutin ang punyal, itinutok ito sa kanyang kanang kamay. Pinagtataksilan mo ako. Boss. I wasn't. It wasn't me. I was aiming for that kid and that girl. I didn't know why but the kid kicked at me, and I fell. Paliwanag ng alipin habang winawagayway ang mga kamay sa harap niya. Hindi ko alam kung paano napunta sa iyo ang kutsilyo. 222. Ang lalaking may dilaw na buhok ay hindi nag-alinlangan sa paliwanag. Ito ay isang kanang kamay na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon, at ang tanging alipin na alam niyang tiyak na hinding-hindi magtataksil sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging pangit habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking ito ay halatang isa sa mga maalamat na master. Ang dilaw na buhok na lalaki ay hindi isang master sa kanyang sarili, ngunit narinig niya ang tungkol sa mga klase ng dibisyon, tungkol sa langit, lupa, mastiko, at mga gintong mandirigma. Ito ang mga taong maaaring tumakbo sa mga pader at tumalon mula sa rooftop patungo sa rooftop. Hindi niya alam kung saang division class kabilang si Terence, o kung nasa isa man siya, ngunit mula sa ginawa ni Terence sa kanyang kamay, alam niyang hindi siya regular na tao. Nagambag din sa katotohanan iyon ang paliwanag ng kanyang right-hand lucky. Hindi niya akalain na ganoon kalakas si Terence, ngunit sa ganang kanya, hindi siya kalaban ni Terence. Kahit na ang lalaki ay hindi isang first-grade golden class, kailangan niyang nasa kalahati man lang doon. Sa pag-iisip na iyon, ang dilaw na buhok na lalaki ay lumipat mula sa kanyang agresibong pag-iisip patungo sa isang defensive. Wow! Parang tae ang kanang kamay mo. Guluhin natin ang kabilang kamay mo. Masasagot mo ang ilang mga tanong dahil gising ka na. Lumuhad si Terence at hinaila ang kaliwang kamay ng lalaki para laruin ang dislokasyon. Huwag. Bro. Huwag.
sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pakiusap ng lalaki, puno ng takot ang mukha habang nakatingin kay Terence. Oh, okay, may pinadala ba sa inyo si Gold? Tanong ni Terence. Oo. Mabilis na sabi ng lalaki. Okay, you guys can go. Sabihin mo kay Gold na may pupuntahan ako para sa kanya. Sabi ni Terence. Yes sir, bro. I'll make sure to tell him. Sabi ng lalaki. Isang kaluskos ang tumunog at binitawan ni Terence ang kaliwang kamay ng lalaki na dislocate din ito. Ga. B bro, I told you everything. Bakit? Napatalo ng lalaki sa sakit, medyo nakakaawa ang mukha habang nakatingin kay Terence. Mabait ang mukha ko, kaya ayokong isipin mo na hindi ako bayolenteng tao o ano paman. Baka bumalik ka ulit dito para manggulo kapag hindi ako magpapatunay. Sabi ni Terence na may ngiti na walang habag. Parang may iyak ang dilaw na buhok sa puntong iyon. Bro, alam ko kasing bayolente ka ngayon, huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik. Binabalaan siya ni Terence na huwag bumalik sa ospital para maghanap ng gulo, ngunit hindi man lang siya nang ahas na gawin iyon. Isa siyang gangster, pero hindi ibig sabihin noon ay tanga siya bakit niya sasagutin ang isang lalaking malinaw na mas malakas sa kanya para lang mabugbog. Sige, pwede ka nang umalis. See you. Sabi ni Terence na may dismissive wave ng kanyang kamay. Matagal nang nasa eksena ang Dean, pinagmamasdan ang buong bagay sa pintuan, naiintindihan na ngayon kung bakit humingi ng doktor si Terence noon pa mang mga taong lumalabas ay talagang nangangailangan ng medikal na atensyon. Si Terence ay napaka-perceptive ang takot na nagmumula sa dilaw na buhok na lalaki ay tunay, hindi ang uri ng peking pagpapasakop at takot na inilalagay ng ilang tao upang linlangan siya. Ang ilang mga tao ay sumuko at sumuko, tinanggap ang pagkawala habang ang iba ay nagpanggap habang nagsimula silang magplano ng kanilang paghihiganti. Kung talagang nagpaplano ang taong may dilaw na buhok na maghiganti, hindi tot utol si Terence na panaasan siya sa mukha ng planeta nang wala saan ito ay isang bagay na sikat siya sa kanyang ginagawa noong mga panahon ng kanyang digmaan, pagkatapos ng lahat. Ang sino mang humabol sa isang miyembro ng kanyang koponan ay mahahanap ang kanilang buong pamilya na target ni Terence. Wala siyang kasama sa koponan pagkatapos niyang bumalik sa mga lungsod, ngunit nakuha niya ang kanyang sarili ng ilang mga kaibigan, na pinrotektahan ni Terence katulad ng ginawa niya sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Si Josephine, sa kabilang banda, ay nanlaki ang mga mata sa gulat at nakatikip ang isang kamay sa kanyang bibig, at maging ang isang tigre na tulad ni Willa ay nakatitig sa hindi makapaniwala. Samantala, tinakpan ni Helena ang mga mata ni Joralyn. Masyadong brutal si Terence. Nakikipag-usap siya sa masasamang tao, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay masyadong madyogo. Tanging ang mga mata lamang ni Jacob ang kumikinang sa pinanibik sa eksena. Nakipag-away siya sa tabi ni Terence sa balkonahe noon, at ang mga lalaki ay halos kumukulo ng dugo at kawalang ingat sa halip na takot at takot kapag nasangkot sa isang away. Ang mga ganyang lalaki ay nangangailangan ng isang aralin na maaalala nila kung hindi ay patuloy silang darating. Nagkibit balikat si Terence, medyo nahihiya habang ipinapaliwanag niya ang kanyang sitwasyon, lahat ay nakatingin sa kanya. Boss, you're so cool. Can you teach me that move from earlier? Sinira mo ang kamay niya sa isang crack lang. Naiinggit na sabi ni Jacob. Kaya ko, ngunit kanino ko dapat ipakita ito? Nakangiti si Terence habang nakatingin kay Jacob. Og. Never mind then. Umiling-iling na sabi ni Jacob habang mahina niyang binawi ang kamay. Ang tensyon na kapaligiran sa silid ay nakaka-relax mula sa komedya sa pagitan nina Jacob at Terence, at maging si Helena ay tumawa kasama si Joralyn, na marahil ay nakakita rin ng kanyang bahagi ng mga eksena sa buhay at kamatayan. Kinailangan ni Mrs. Duran na tumayo ng hapong iyon, at si Josephine, natural, ay kailangang tumulong. Matapos ayusin ang mga gamit ni Joralyn, naghanda na siyang umalis. Walang nakitang punto si Terence sa pananatili dito nang wala si Josephine, at umalis kasama niya. Si Jacob at Willa na lang ang natira kasama si Joralyn. Tila nagpasya si Jacob, siya ay isang 18 taong gulang na batang lalaki na mainitin ang dugo, at hindi isinasaalang-alang ang mga kapintasan ni Joralyn.
Maaaring medyo mas makatwiran si Terence kaysa kay Jacob, ngunit hindi dahil sa marami isang bagay na tulad nito sa buhay ng paaralan ang naging malakas na apela sa kanya, lalo na pagkatapos ng madugong mga araw na kanyang pinagdaanan, na sinimulan niyang iwanan. Sinulyapan niya si Josephine na nakaupo sa co-driver seat, tahimik na nakayuko. Napangiti siya kung paano siya laging mukhang binubuli siya ni Terence araw-araw. Nagmaneho siya papunta sa mga slum at ipinarada ang kanyang sasakyan sa parehong lugar tulad ng kahapon. Ang mga slum ay abala sa buhay, may mga matatandang nakikipagkwentuhan sa kanilang mga kapitbahay, mga batang naglalaro ng tag. Lahat sila ay napalingon sa kotse ni Terence habang siya ay nagmamaneho. Nalampasan na sila ng tangkang magpakamatay ni Joralyn. Ihahatid na kita pa uwi. Napakunot-noo si Terence nang makita niya si Erlen na casual na naglalakad. Tumango si Josephine pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Oo. Mas gugustuhin pa niyang makasama ang isang gentleman asshole kaysa sa isang unreasonable asshole. Naramdaman ni Josephine na medyo makatwiran at maginoo si Terence sa kanya, hindi niya pinipilit ang anuman sa pagtatangka niyang gawin siyang kasintahan, kahit na minsan ay pinahihintulutan ang pagtantrums nito. Ang kanyang depensa laban kay Terence ay naniniwala siya na si Terence ay hindi gagawa ng anumang bagay na lalampas sa linya nang hindi siya tumango bilang pagsang-ayon. 223. Maliwanag na nakita ni Erlen sina Terence at Josephine, huminto siya saglit, ngunit patuloy na lumakad lampas sa kanila nang walang kahit isang salita. Mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin ngayon dahil kararating lang ni Master Bean sa Starfield. Kailangan niyang dalhin ang isang pares ng kanyang mga kapatid at tumabi sa kanya. Para naman kay Terence at Josephine. Ito ay isang bagay na lutisin niya sa takdang panahon. Kinasusuklaman niya si Terence, ngunit naniniwala si Erlen na ang pag-aalaga kay Terence ay tatagal lamang ng ilang minuto sa pag-alalay sa kanya ni Master Bean, at si Josephine ay magiging kanyang laruan. Ibinalik niya ang kanyang ulo na may galit na titig kay Terence bago nagpatuloy sa paglalakad. Alam niya kung bakit siya tinawag ni Master Bean, at nagdadalawang isip siya. Hindi tama ang pakiramdam na iyon ang mga kasama niyang slum member. Ngunit dahil sa hitsura ni Terence, determinado siyang pumunta kay Master Bean. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ni Erlen, at hindi niya maiwasang magtaka kung bakit nalampasan niya lang sila nang walang sinasabi. Hindi ka na niya ginugulo. Si Josephine ay curious din, ngunit umiling. Hindi para sagutin ang tanong, kundi dahil hindi rin niya alam kung ano ang meron kay Erlen. Inihatid ni Terence si Josephine sa kanyang pintuan, ngunit hindi pumasok. Aalis na ako. Oo. Medyo nairita si Josephine, hindi ba pwedeng umalis na lang ang lalaki kung gusto niya, ano ang hinihiling niya sa kanya? Umaasa ba siya na aanyayahan siya nito para sa isang tasa ng tsaa? Hindi ba't pinilit lang niya na gawin iyon sa tanong na ganyan? Ngunit medyo bastos para sa kanya na hindi siya imbitahan sa puntong ito, at si Josephine ay walang masyadong mapagpipilian. Gusto mo bang pumasok saglit? Ayos lang, babalik ako. Nakangiting sabi ni Terence. Oh. Lalong lumaki ang pagkairite ni Joseph, ibinaba niya ang kanyang pride at inimbitahan na siya, para lang ma-reject. Ano ba naman? Tumalikod siya kay Terence at mabilis na tumakbo papasok. Lunes noon, at isang napakasabik na si Leandro ang tumawag kay Rowan para makipagkita. Leandro, anong meron? Hindi maganda ang mood ni Rowan dahil sa nangyari kahapon, nagkagulo ang mga plano niya. Hinanap niya ang kanyang kapatid na magpadala ng ilang lalaki sa kanyang paraan, upang tulungang kidnapin si Josephine para makasama niya ito. Ngunit nalaman niyang nawasak ang magkabilang kamay ng kanyang kapatid nang siya ay umuwi. Medyo matagal bago gumaling, at kailangan niyang ipagpaliban ang kanyang plano. Umuwi siya kahapon upang makita ang kanyang matandang lalaki na si Theophisto na nakaupo, may asar na tingin sa kanyang mukha. Tatay, anong meron? Tanong ni Rowan na curious kung bakit parang may nanakawan ng pera sa kanya ang papa niya. Walang kumuha ng kanyang pera, ngunit siya ay ninakawan ng isang silid sa ospital.
Hindi siya isang Titan sa Starfield, ngunit siya ay isang tao na may malakas na koneksyon. Nawala ng isang silid sa ospital sa ilang mga random na dudes, matatawa siya kapag may nabalitaan. Paano siya mabubuhay sa mataas na lipunan ng Starfield kung nangyari iyon? Para dyan, sinabihan niya si Gordon na i-dial up ang kanyang panganay na anak, si Raul Gold ng Northern District para mailabas ang kanyang galit sa mga fucker na iyon. Naghihintay siya ng magandang balita mula sa kanyang anak nang dumating ang masamang balita. Si Raul ay nabog sa silid ng ospital, at uuwi ng may napakalaking pagkalugi. Matagal na siyang hindi nakaranas ng ganito, mula pa nang magtagumpay ang kanyang KTV business. Naging maganda ang buhay lalo na pagkatapos niyang i-sponsor ang kanyang panganay na anak na lalaki at makuha siya ng posisyong leader ng gangster sa Hilagang Distrito. Go do your homework. Ikaw lang ang edukadong lalaki na makukuha natin mula sa pamilya Gold, kakailanganin kita para pamahalaan ang kumpanya paglaki mo. Tumahol si Teofisto pagkatapos ng tingin kay Rowan. Malaki ang pag-asa niya sa kanyang nakababatang anak. Kung tutuusin, pareho sila ni Raul Gold ay hindi maginoo na tao. Kailangan nilang pumasok sa lipunan mula sa murang edad, at sadyang walang oras para sa edukasyon, huli na para sa kanila, ngunit hindi para kay Rowan, kung saan sila umaasa. Nalaman mismo ni Teofisto kung gaano kahalaga ang isang manager. Kapag lumago ang kanyang negosyo sa KTV, maaari siyang kumuha ng isa, ngunit hindi ito magiging pinakamainam gaya ng pagkakaroon ng isang miyembro ng pamilya sa posisyon na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang mag-aral ng mabuti si Rowan. Lalago lamang ang kanyang KTV kapag may pinagkakatiwalaang manager sa kanyang tabi. Si Rowan ang gumanap sa bahay, para siyang isang mabuting estudyante na nakikinig sa kanyang ama. Hindi man lang sumagi sa isipan ni Teofisto na mahal ng kanyang panganay ang kanyang kapatid, kaya't sinisiraan niya ito, tinutulungan sa mga masasamang gawa at itinago pa ito kay Teofisto. Okay. Sabi ni Rowan sabay sara ng pinto pagkapasok sa kwarto niya. Hindi niya ginagawa ang kanyang takdang aralin, ngunit nakatutok siya sa pintuan habang hinihintay niyang bumalik ang kanyang kapatid, na nagbabalak na makinig sa kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal ay bumalik ang kanyang kapatid, at labis na ikinagulat ni Rowan, ang mga kamay ni Raul ay lubusang nakabenda. Raul. Si Teofisto ay naging isang gangster din sa kanyang mga naunang taon, at hindi nakilala sa marahas na bahagi ng lipunan. Ngunit ang isang bagay na tulad nito ay hindi pa nangyari sa napakatagal na panahon pagkatapos na masakop ni Raul ang hilagang lugar. Tatay, ang lalaki ay isang master, hindi ko siya matalo. Matapat na sabi ni Raul, takot na takot pa rin kay Terence. Wala sa mga tauhan ko ang katapat niya. Sa nakikita ko, kahit wala siya sa golden class, siguradong malapit na siya. Baka marunong pa siya ng acupuncture. Ano? Ganon kalakas. Sigurado ka. Hindi pwedeng mahigit 20 ang dalawang bastos na yan, paano siya magiging master? Nagdududang tanong ni Teofisto. Dad, kahit ako ay hindi naniniwala, pero malakas talaga siya. Iwanan na lang natin ito. Hindi naman siguro malaki ang beef natin sa kanya. Nanginginig si Raul nang maalala niya si Terence. Fucking walang kwenta. Malamig na sabi ni Teofisto. Nasaan ang lakas ng loob mo? Mas matapang pa yang walang kwentang kapatid mo, tingnan mo ang ginawa niya sa babaeng iyon sa klase niya first year middle school. Anong ginawa mo? Nagkamali talaga ako ng desisyon, dapat hinayaan kitang makapag-aral at binigay ang gangster role kay Rowan. Ibinaba lamang ni Raul ang kanyang ulo, natatakot na tingnan ang kanyang ama sa mata. So what if he's strong? Four fist is trouble for two hands, hindi mo narinig ang kasabihang iyan. Sa tingin mo ginawa lang nila iyon para katuwaan. Sa tingin mo, maipapasa ito sa napakaraming henerasyon para sa wala. Sabi ni Teofisto sabay emph. Yung tito yan mo, golden class din siya, pero natalo siya sa mga special ops all the same. Tingnan mo ang pinagdaanan ko para lang piyansahan siya. Parang kakaiba ang kasabihang iyon sa Ingles, ngunit mukhang mahalaga ito lol. 224. Kung ganoon, bahala na si uncle yan, dad. Hindi na ako makakabalik pa.
Sabi ni Raul, sobrang takot kay Terence. Tama si Teofisto, mas matapang si Rowan kaysa sa kanya. Basura ka. Mutual ang relasyon namin ni Oldian, tinutulungan niya ako dahil tinutulungan ko siya. May ginagawa siya para sa akin at may utang ako sa kanya. Bakit ko siya hihilingin na gawin ang isang bagay na hindi mahalaga? Hindi makapaniwala si Teofisto bakit ganito kalaki ang kanyang anak. Kung hindi mahalaga ay hayaan na lang natin ito. Mahinang sabi ni Raul. Christ, ayos lang, umiwas ka dito. Scram. Sabi ni Teofisto sabay wave ng kamay. Ang anak niyang ito ay hindi katulad noong bata pa siya. Tumalikod si Raul at bumalik sa kanyang silid, iniwan ang isang napakaasar na si Teofisto sa sala. Narinig naman ni Rowan ang lahat. Nakita rin niya ang mga sugat sa kanyang mga kamay. Kahit na nakakabahala, tila kailangan niyang ipagpaliban ang kanyang mga plano. Ano kaya ang magagawa ng kanyang kapatid sa mga kamay na iyon? Ang isang bagay na tulad nito ay kailangang gawin sa mga anino, at hindi siya magiging komportable kung hindi ang sarili niyang kapatid ang tumulong sa kanya. Ang pagtawag sa kanya ni Leandro Lunes ng umaga ay hindi gaanong nakatulong sa pagpapalakas ng kanyang loob. Rowan bro, kamusta na ang paghahanda? Alam mo, ang planong sinabi ko sa iyo. Sabi ni Leandro habang inalok si Rowan ng sigarilyo. Huwag na nating pag-usapan yan. Sabi ni Rowan sabay wave ng kamay. May nangyari sa kapatid ko, at hindi na niya ako matutulungan. Pinagkakaabalahan ko lang ito. Mukhang kailangan ko pang ipagpaliban ang bagay na iyon. Tuwang-tuwa si Leandro sa balita. Binalak niyang tulungan ni Henry si Rowan na makuha si Josephine, gamitin siya para painugin si Terence at bugbugin siya hanggang mamatay. Mahirap isagawa kung personal na nandoon si Rowan. Ngunit hindi ito isang bagay na masasabi lamang ni Leandro. Ang pagsasabi lang sa lalaki na makukuha niya si Josephine para sa kanya ay mapupukaw ang kanyang hinala. Rowan bro, ito ay isang bagay na dapat gawin sa lalong madaling panahon. Masama talaga kung matalo ka ni Terence. Sabi ni Leandro, isang plano ang nasa isip. Tama ka. Fucking Christ, hindi ko ito magagawa sa sarili ko. Rowan Moldita. Leandro, mayroon kang sino man na maaaring gawin ang trabaho. Ako. Hindi mo naman ako hinihiling na tulungan kita sa pagkidnap, di ba? Papatayin ako ng tatay ko kapag nalaman niya. Sabi ni Leandro na parang nasa mahirap na posisyon. Alam mo rin, di ba, ang buong bagay na iyon kay Henry. Si Rowan ay tumango ng may pag-unawa. Dapat ay napagalitan si Leandro dahil doon, ngunit si Leandro lamang ang makakatulong sa kanya sa puntong ito. Leandro, nakipag-beef ka rin kay Terence, di ba? Tulungan mo ako ngayon na si Terence ang nagpakulong kay Henry, tandaan mo. Siya ang dahilan kung bakit ka napagalitan, kaaway mo rin siya. Tama ka. Sabik na tumango si Leandro. Sige, Rowan bro, tutulungan kita. Kuya yon. Tuwang-tuwang sabi ni Rowan habang tinatapik ang balikat ni Leandro. Kailan natin magagawa ito? Ngayong gabi, kung gusto mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Tatawagan ko ang lalaki mamaya. Sabi ni Leandro. Pero Rowan bro, may nasa isip ka ba? Oo, anden itong abandonadong building sa northern area, halos walang tao doon. Doon kami tumatambay ng mga kaibigan ko. Sabi ni Rowan. Nasa Red Flower Street, sa Hilagang Distrito. Oh, alam ko ang lugar na iyon. Nakayukong sabi ni Leandro. Rowan bro, maghintay ka na lang ng magandang balita. Tatandaan ko ito, bro. You have my thanks. Sabi ni Rowan habang masayang tinatapik ang balikat ni Leandro. For sure, for sure. Mahinang sabi ni Leandro bago naglakad pabalik sa school. Nagpapasalamat ang lalaki sa ginawa niyang pon. Pumunta siya sa isang eskinita sa likod ng paaralan at pumunta sa isang pampublikong booth ng telepono, dinadial ang numero ni Henry at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga plano para ngayong gabi. Sumagot si Henry ng oo nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Ang lalaki ay determinadong bumalik kay Terence, at anuman ang mangyayari hanggat ito ay gumagana.
Si Henry ay hindi isang estranghero sa pagkidnap, ginawa niya ito ng sapat na beses upang ito ay maging madali. Matapos magbigay ng mga tagubilin kay Henry, isang kontrabida ng ngiti ang nabuo sa mga labi ni Leandro. Terence. Ito ang makukuha mo sa pakikipaglokohan mo sa akin. Ang iyong babae ay magugulo sa harap mo, at ikaw ay magugulo sa iyong sarili habang nanunood ka. Gayunpaman, ang inaalala ngayon ni Leandro ay kung paano niya dadalhin si Terence sa abandonadong gusali. Hindi naman niya pwedeng sabihin na pumunta lang siya sa lugar, di ba? Naniwala man ang lalaki sa kanya, malamang ay iisipin niya na si Leandro ang nagsimula ng lahat at naunang bumugbog sa kanya. Naglakad si Leandro papunta sa klase na may nakakunot na noo habang sinusubukang mag-isip ng iba. Napansin niya ang isang estudyante mula sa ibang klase na nagsasabi ng isang bagay sa dean na si Zillian, malamang nananumbat sa isang tao. Napaawang ang labi niya sa panghahamak. Kinasusuklaman niya ang mga taong ganoon. Ang pinakasniting sa iba ay hindi nangangailangan ng kasanayan, at ito ay sadyang hindi kasiya siya. Hanem. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Leandro. Lumapit siya sa snitch para magpasalamat sa ideya. Salamat ng 1 tonelada, bro. Leandro, anong ginagawa mo? Sabi ni Zillian na nakakunot ang noo. Wala naman, Mr. Wang, kahanga-hanga lang para sa mga estudyanteng tulad niya na gawin ang tama. Nakayukong sabi ni Leandro bago mabilis na bumalik sa klase. Hindi alam ni Zillian Wang kung saan ito nanggagaling, ano ang meron nitong Leandro. Iniwan niya ito, gayunpaman, dahil ang lalaki ay may tiyuhin sa mga board of directors. Isa pa, parang wala siyang ginawang masama. Si Terence ay nakaupo sa likod ng klase, nakikinig kay Jacob na nagbibiro tungkol kay Joralyn. Napahikab siya nang mapansin niya si Leandro na naglalakad papunta sa direksyon niya. Ha? Anong pinupuntahan ng lalaking ito dito? Iniisip ni Terence kung nangangati ba ang lalaki na bugbugin o ano. Wala si Song Natoy o Stanley sa malapit sa kanya, kaya tiyak na naglalakad si Leandro patungo sa kanya. Gaya ng inaasahan, ibinuka ni Leandro ang kanyang bibig at kinausap si Terence ang kanyang saloobin, gayunpaman, nagulat sa kanya. Terence. Bati ni Leandro na may malaking ngiti sa kanyang mukha, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag magmukhang pag-alit. May paralysis ka sa mukha mo. Kailangan ko bang gamutin ka? Tanong ni Terence, nalilito habang tinitingnan ang ngiti sa mukha ni Leandro. Ano ang nangyari sa kanya? I feel like it's faster to just click rankings to vote since Bob is number 2 now. Instead of the link. Ngunit ang pagkakaroon lamang ng link ng Patreon ay maaaring masamang lasa. Siguro dapat kong alisin ang parehong mga link na ito at gawin ang mga ito tulad ng 1 beses sa bawat 10 chaps. 225. Haha, ano ang sinasabi mo, Terence? Natatawang sabi ni Leandro habang pinaupo ang kanyang puwitan sa upuan sa tabi ni Terence. What the hell? Magsalita ka agad at sumigaw. Si Terence ay hindi masyadong mahilig makipag-usap sa lalaking ito. Ano ang nangyari sa kanya? Halika, Terence. Huwag kang ganyan. Nagkaroon tayo ng ilang hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ngunit ito ay hindi natin maibabalik sa atin. Ang mga salita ni Leandro ay agad na nagpalamig kay Terence sa pwesto. Mga hindi pagkakaunawaan. Nagsisimula ng maging interesado si Terence sa kung ano ang nangyayari dito, sa mga ngiti at lahat ng bagay. Itinuring ng lalaki ang lahat bilang hindi pagkakaunawaan. Nataman ba ang ulo niya, o may binabalak siya? Mga hindi pagkakaunawaan. Leandro, hindi pagkakaunawaan ang nangyari sa pagitan natin. Alam mo na ito kaysa sa akin, paano natin ilalagay ang mga bagay sa likod natin kasama si Henry sa kulungan. Sabi ni Terence na may natatarantang ngiti habang nakatingin kay Leandro. Ah, ganun pala, muntik ko nang makalimutan si Henry ang nag-break, kaya mag-ingat ka. Baka habulin ka niya. Hahaha, joker ka talaga, Terence ka. Wala akong kinalaman sa Henry, hahaha, ano bang pinagsasasabi mo? Tuyong tawa na sabi ni Leandro. Okay,
sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo, itigil ang pag-aaksaya ng oras ko. Napakunot ang noo ni Terence sa pagiging kakaiba ng lalaking ito. Well, actually, may importante akong sasabihin sa'yo. Sabi ni Leandro habang hinihinaan ang boses. Ito ay talagang malaking bagay, ito ay tungkol sa isang taong malapit sa iyo. Ano ito? Nagsisimula ng maiinip si Terence ano ang gustong sabihin ng taong ito. Hindi alintana, naunawaan niya ang kanilang pag-uusap kanina bilang walang kwentang kalokohan para lang makarating sa punto si Leandro. Hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Paano ba naman ito, ay treat kita ng hapunan ngayong gabi detalyadong sasabihin ko sa iyo. Sabi ni Leandro. Siyempre, hindi mo kailangang sumama kung talagang ayaw mong malaman, ngunit sinasabi ko sa iyo, tapat kong ginagawa ito dahil sa kabaitan. Kabaitan. Hindi tulala si Terence malinaw na may mali sa lalaking ito, may nangyari. Pero ano? Nag-aalok pa nga siya na bilhan siya ng hapunan. Ano kayang impormasyon ang posibleng mayroon siya? Kabaitan. Sasabihin mo sa akin ngayon kung ito ay kabaitan. Mahinang sabi ni Terence. Terence, kailangan mong maunawaan na malaki ang panganib ko para lang sabihin ito sa iyo. Ginagawa ko ito sa likod ng isang tao, sinisiraan ko siya. Pinag-isipan ko ito ng matagal at mahirap bago nagpas siyang maging kakampi mo. Sabi ni Leandro na sinsero ang mukha. Hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya ang ginagawa ko dito. Nangungulit. Bahagyang kinusot ni Terence ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Leandro masasabi niyang may nangyari, ngunit naroon pa rin ang takot sa mukha ng lalaki. Siniguro ni Leandro na ihanda ang sarili para sa aksyon bago harapin si Terence. Nag-ensayo siya sa labas ng silid-aralan kanina para hindi ito madaling malaman. Ngunit matagal nang natukoy ni Terence na may pinaplano si Leandro malinaw na may nangyari, at iyon ay isang katiyakan. Sasabihin ko sa iyo kung gayon ang lalaking iyon, may binabalak siyang gawin sa isang taong malapit sa iyo. Ayokong madamay sa bagay na ito pagkatapos mangyari, kaya't pumunta ako sa iyo pagkatapos marinig ang tungkol dito. Ayokong mademanda o ano paman. Bulong ni Leandro. To tell you the truth, may mga legal na problema dahil sa buong Henry last time, at ang aking matanda ay nagpakahirap para pagtakpan ako. Ayokong may mangyari sa akin na ganoon bago ang graduation, gusto ko pa ring tamaan si Cheryl sa kolehiyo. Hindi ko kayang sayangin ang kabataan ko sa kulungan. Nagpaplanong gumawa ng isang bagay. Kumunat ang noo ni Terence habang iniisip kung sino kaya ang taong malapit sa kanya si Cheryl. Hindi dapat malaman ni Leandro ang tungkol sa relasyon niya sa kanya. Sabi nga, hindi rin maaaring siya si iyon. Sino kaya ito, kung gayon? Jacob Colden. Josephine. Sige, tumigil na tayo dito, magsisimula na ang klase. Pag-isipan mo kung sasama ka o hindi. Bye. Sabi ni Leandro habang tumatayo at naglakad palayo. Talagang sincere ako dito, huwag mo akong sisihin kung may mangyari. Binalaan na kita noon pa. Naglakad na ang homeroom teacher sa silid-aralan, at bumalik si Leandro sa kanyang upuan habang nakatitig sa kanya si Terence, tiyak na hindi siya tutulungan ng lalaki ng walang kabuluhan. Ngunit naghinala si Terence sa mga huling salita niya. Hindi siya natatakot sa anumang mangyari sa kanya, ngunit kung si Leandro ay tina-target ang mga taong kilala niya. Sisiguraduhin ni Terence na polanan siya ng impyerno. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya siyang magpadala ng text kay Cheryl. Ang pagpapagamot sa akin ni Leandro sa hapunan ngayong gabi, ay nagsabi na mayroong isang bagay na mahalaga tungkol sa isang taong malapit sa akin. Pinindot ni Terence ang send, at inangat ang kanyang ulo upang tingnan si Cheryl, na ibinaba ang kanyang ulo pagkaraan ng ilang sandali. Nag-vibrate ang telepono ni Terence sa sumunod na sandali. Nalaman ba niya ang tungkol sa iyo at sa akin? Hindi sigurado, ngunit malamang na hindi. Sagot ni Terence. Kay, puntahan mo lang siya, tingnan mo kung ano ang gusto niya. Sagot ni Cheryl. Nagpasya si Terence na puntahan niya kung ano ang nilalaro ni Leandro, dahil sinabi iyon ni Cheryl.
Natapos ang klase, at tumakbo si Leandro palabas ng silid-aralan nang hindi nagtanong kay Terence kung nagpasya siyang pumunta. Bahagyang ngumiti si Terence habang sinundan siya ni Jacob. Hinabihan ka ni Leandro ng hapunan, boss. Narinig ni Jacob ang pag-uusap, at tatanungin sana si Terence tungkol dito nang pumasok ang guro. Oo, pero hindi ko alam kung para saan. Sabi niya may importante siyang kailangan sabihin sa akin tungkol sa isang taong malapit sa akin. Sagot ni Terence. Ang tanging naiisip ko lang ay ikaw at si Josephine, kaya wala akong ideya. Mga taong malapit sa iyo. Napakurap si Jacob. Boss, pababa ng hagdan si Leandro. Dapat ba natin siyang sundan? No. Sabi ni Terence habang nakarating sa bintana sa dulo ng koridor. Tumingin siya sa field. Sinabi niya na may nagpaplanong gumawa ng isang bagay sa isang taong malapit sa akin, at nangungulit siya sa lalaking iyon. Sabi niya, bibigyan niya ako ng mga detalye kung tatanggapin ko ang kanyang imbitasyon sa hapunan. Oh. Huminto muna si Jacob bago nagsalita na may kaunting pang-aalipusta sa kanyang boses. Talaga. Siya ang uri ng tao na manunood at tatawa sa gilid kung talagang may nagbabalak na gumawa ng isang bagay sa akin o kay Josephine, bakit niya siya susuntukin? Ha! Tumawa si Terence, alam na alam niya ang alam ni Jacob na pagpasyahan lang niyang tanggapin dahil gusto niyang makita kung ano ang nilalaro niya. 226. Boss, tingnan mo. Leandro at Rowan. Sabi ni Jacob habang tinuturo ang dalawang tao sa field. Oo, nakikita ko iyon. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang nakatingin sa dalawa, hindi niya marinig ang mga ito mula sa malayong ito. May nangyari talaga kailan naging napakalapit ni Leandro kay Rowan, nagmamadaling makita siya sa oras ng break. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Leandro, may kinalaman kaya ito kay Rowan. Boss, sa palagay ko malamang na si Leandro ay nagsasalita tungkol kay Josephine. Nang makita si Rowan, naalala ni Jacob si Josephine. Oo. Sumama ka kay Josephine sa ospital para bisitahin si Jarelyn, titignan ko kung ano ang ginagawa ni Leandro. Tawagan mo ako kung may mangyari, at huwag kang umalis sa tabi ni Josephine. Nagturo si Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Huwag kang mag-alala boss, iingatan ko sis-in-law. Paniniguro ni Jacob habang nakatutok ang kamao sa kanyang dibdib. Remember what I told you about Chinese people calling the bros GF wife sis-in-law. Tumunog ang bell, at parehong sina Terence at Jacob ay bumalik sa klase, na sinundan ng nagmamadaling Leandro pagkaraan ng ilang sandali. Sinulyapan niya si Terence bago bumalik sa kanyang upuan. Hindi inabala ni Leandro si Terence sa buong umaga, na parang walang nangyari. Lunch break na nang sa wakas ay naglakad ulit siya. Well, Terence. Nakapagdesisyon ka na ba? Saan tayo magkikita? Mahinang sabi ni Terence, na nagpasya na sasama siya. Ngayong gabi sa Linfa Hotel. Sinabi ni Leandro bago magdagdag ng ilang bonus info. Bunso ng pamilya ko. Ang Linfa ay ang kombinasyon ng mga pangalan ni Leandro at Fabian. Si Fabian ay masyadong malikhain, gayunpaman. Ang pangalan ay parang isang uri ng tatak ng toothpaste. Oo naman. Tumango si Terence. Ngunit mas mabuting tandaan mong huwag gumawa ng anumang mga trick pagsisisihan mo ito ay isang bagay na hindi mo maisip. Maaari kang magpantasya kung ano ang mangyayari sa iyo kung gusto mo. Hahaha, Terence na. Panay ang tawa ni Leandro. Terence, ginagawa ko ito dahil sa kabaitan, okay. Taos puso talaga ako, sinisikap kong makipagpayapaan sa iyo dito. Tingnan mo, Terence, alam kong hindi pa nagsisimula ang mga bagay sa tamang landas sa pagitan natin, kaya pag-usapan natin ito. Alam mo na kung ano ang deal sa Henry bro, kaya itago na natin iyan. Sabi ni Leandro, candid all of a sudden. I hate you to the bone dahil sinipa mo ako, at gusto kong turuan ka ng leksyon, pero binugbog mo ako. Kaya pinaharap ko si Henry bro, para ipaalam sa iyo kung ano ang mangyayari kapag ginugulo mo ako. Ngunit binugbog mo rin si Henry bro, at ipinakulong siya. Nagulat ako.
Nagpatuloy si Leandro. I'm no idiot, I hate you, but I'm no match for you. The people I get deal with you are not a match for you too, obviously I wouldn't dare to cross you anymore. Katulad ng ginawa mo sa akin 2 days ago, sinipa ako ng pitik, may nasabi ba ako noon? Hindi. Syempre hindi. Tahimik si Terence habang nakikinig sa pagdura ni Leandro sa kanya, hindi man lang ito binibili, halatang kalokohan ang lalaki, at nanlilisik ang kanyang mga mata. Nagpa siya si Terence na ipagpatuloy ang panunood sa kanyang pagganap. Kaya iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong gumawa ng isang bagay pagkatapos marinig ang tungkol dito. Maaaring pinalaki ko ng kaunti kanina, hindi talaga ako natatakot na masangkot sa pulisya o anumang bagay. Paliwanag ni Leandro. Sa insidente pa lang sa Henry bro, masasabi mo na kung ano ang kakayahan ng tat ko, di ba? Isinagot ni Henry bro ang lahat, at walang magagawa ang mga pulis sa akin nang walang ebidensya. Ganun din sa pagkakataong ito, kahit pinaghihinalaan ako ng mga pulis na nag-iingat ng impormasyong tulad nito, magiging pareho lang kung walang ebidensya. Sumabay si Terence sa pagsasalita ni Leandro na may ilang tango. Nasabi ko lang yun dahil gusto kong iligtas ang mukha ko. Ayokong magmukhang paylay sa harap mo. Pero ay lalahad ko na lang lahat ngayon, okay, natatakot ako sa'yo. Natatakot akong bubugbugin mo ako pagkatapos, at alam kong hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Natatakot ako sa iyo, kaya ayaw kong malaman mo to. Leandro tapos. Sige, Jan. Hindi mo ako tatawanan sa pagiging puki mo, di ba? Kailangang aminin ni Terence ito ay medyo ang pagganap, ang lahat ay maayos. Ngunit hindi ito binili ni Terence kahit kaunti, wala sa mga mata ng lalaki kundi excitement, pati na rin ang takot. Nakikita ko. Tumango si Terence. Nagtataka ako kung bakit ang bait mo bigla, kaya pala natakot ka. Sige, pupunta ako mamayang gabi. Okay, Terence. Follower mo na ako mula ngayon. May kailangan ka, magtanong ka lang. Nandyan ako tuwing tatawag ka. Ibibigay ko rin sa iyo ang ikatlong pwesto ng Big 3. Sabi ni Leandro. Hanggat wala ka nang gagawin sa akin, gagawin ko ang lahat. Mayroon akong Jacob Colden bilang aking tagasunod, kaya hindi kita kakailanganin sa ngayon. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay, sinabihan si Leandro na umalis na. Yes sir, Terence. Boss. Dahil doon, tumalikod si Leandro at lumakad palayo, nawala ang ngiti at namumuo sa pwesto nito ang saya. Terence. I enjoy mo ito habang kaya mo mamamatay ka sa loob ng ilang oras. Lumingon si Jacob pagkaalis ni Leandro. Boss, ano sa tingin mo? Nag-iinarte siya. Sinabi ni Terence nang hindi nag-iisip tungkol dito. Sipa ba ng isang asno ang kanyang ulo o kung ano? Oo, may nangyayari talaga. Sabi ni Jacob sabay tango. Pumunta si Jacob sa klase ni Josephine nang matapos ang paaralan, gaya ng itinuro. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagtatagal habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, nakatayo sa tabi niya si Leandro na handa nang umalis at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Hawakan mo ito para sa akin. Sabi ni Terence habang inaabot kay Leandro ang kanyang bag dahil gusto ng lalaki na maglaro ng follower. Tumigil sandali si Leandro bago muling pinunan ang kanyang mukha ng isang ngiti. Opo sir, boss. Pangunahan ang daan. Mahinang sabi ni Terence bago casual na sinipa ang binti ni Leandro. Kumalma ka, para kang asno. Yes sir. Leandro said through gritted teeth. Sige boss. Mas mabuting i-enjoy mo ito habang kaya mo pa. 227. Ang binalak ni Leandro ngayong gabi ay inaprobahan ni Fabian, na nagpadala ng pinagkakatiwalaang tao sa isang Audi na naghihintay kay Leandro sa gate ng paaralan. Boss. Sabi ni Leandro habang pinagbuksan niya ng pinto si Terence. Napakurap-kurap ang driver sa gawin ni Leandro. Ano ang ginagawa ni Master Song, naglalaro ng tagasunod at nagbubukas ng pinto para sa iba. Sinabihan siya ni Fabian na huwag magtanong ng mga tanong na hindi niya dapat itanong, gayunpaman, at ang driver ay nagpanggap na wala siyang nakita.
Sumakay lamang si Leandro sa co-driver seat pagkatapos na maupo si Terence sa likuran. Saan tayo pupunta, Master Song? Tanong ng driver pagkasara ni Leandro ng pinto. Linfa Hotel. Sabi ni Leandro. Tumango ang driver bago mabilis na tinungo ang kanilang destinasyon. Kumilos si Terence na parang nakatingin sa view, pero pinagmamasdan talaga ang driver at si Leandro. Parang walang ginagawa ang dalawa. Ang Linfa Hotel ay hindi magandang pangalan, ngunit maliban sa Pablo International Hotel, ang lugar ay isa sa pinakamahusay sa Starfield. Ito ay isang skyscraper na may higit sa 20 palapag na may malaking paradahan at hardin. Masasabi ni Terence sa laki ng hotel na si Leandro ay nagmula sa isang napakayamang pamilya. Boss. Sabi ni Leandro, tapat na binuksan ang pinto bago pa man makarating sa pinto ang gwardya doon. Ang gwardya ay lubos na nagulat, alam niya kung sino si Leandro, kung tutuusin. Bakit biglang naging tagasunod ang young master? Shen bro, ibigay mo sa akin ang susi ng kotse, ako na mismo ang magdadrive pa uwi mamaya. Sabi ni Leandro sa driver. Iniabot niya ang susi kay Leandro nang walang pag-aalinlangan, at umalis sa eksena. Bahagyang ngumiti si Terence, tila kung ano man ang pinaplano ni Leandro, hindi iyon isang bagay na gusto niyang malaman ng mga tao, maging ang driver ay hindi sapat na pinagkakatiwalaan. Sa pag-iisip na iyon, si Terence ay naging mas alerto. Kahit na may empleyadong nangunguna, pinanatili ni Leandro ang follower act, nakaunat ang braso habang dahan-daang naglalakad sa tabi ni Terence. Nagpasya si Terence na huwag pansinin siya, ang lalaki ay gumagawa pa rin ng isang aksyon. Iniisip niya kung anong klaseng pakulo ang ginawa ng lalaki. Nakarating sila sa isang pribadong silid, at itinulak ng empleyado ang pinto. Master Song. Fucking are you serious? Eto si Mr. Terence. Kahit boss ang tawag ko sa kanya, bulag ka ba? Nakangiting sabi ni Leandro, hindi masyadong observant ang empleyadong ito. Oo, humihingi ako ng tawad. Mabilis na sabi ng empleyado. Mr. Terence. Tumango lang si Terence bago pumasok, kasunod si Leandro na isinara ang pinto sa likod niya, ang nakakalokong ngiti na iyon pa rin sa kanyang mukha. Umupo si Terence sa mesa bago tumingin kay Leandro. Sige, magsalita ka. Ano yun? Boss, malapit na ang pagkain. Mag-usap tayo habang kumakain. Ani Leandro, naghihintay pa rin ang mensahe ni Henry. Kinailangan niyang hawakan si Terence bago dumating ang balita mula sa panig ni Henry. Gawin mo ang gusto mo. Malamig na napa-em si Terence, napansin ang bahagyang gulat sa mukha ni Leandro, kumikilos pa rin ang lalaki. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto, at pinasok ng waiter ang isang cart na may malinaw na mamahaling mga pagkain. Inilatag niya ang lahat sa mesa habang iniisip ni Terence na medyo maluwag si Leandro sa kanyang pera. Ngunit si Terence ay walang mataas na pamantayan sa pagkain na kanyang kinain, anuman ang mangyayari hanggat ito ay nakakatugon sa kanyang gutom. Medyo nadismaya si Leandro sa kawalang interes ni Terence sa pagkain, sa kanyang pag-aalala, napakabihirang pagkakataon para sa mga mahihirap na estudyante tulad ni Terence na magkaroon ng ganitong pagkain. Boss, hindi ba sa iyong panlasa ang pagkain? Nagtaka pa nga si Leandro kung ayaw ni Terence ng seafood. Ayos lang. Ako na ang bahala. Mahinang sabi ni Terence. Hindi makapaniwala si Leandro sa kalokohang ito, sabi ba ng lalaki na siya ang bahala? Ito ay isang pares ng 10 grand sa mesa. Ako na ang bahala. Bigla niyang naalala na ito na ang huling pagkain ni Terence, at nagpa siya na ayos lang. Haha, sabihin mo lang sa akin kung may gusto ka, boss. Gusto mo ba ng red wine? Napakasarap ng seafood sa red wine. Hindi na kailangan. Kunin mo lang ako ng 2 malaking mangkok ng kanin. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Ano? Na-freeze si Leandro, sasayangin ba ng lalaking ito ang lahat ng napakagandang seafood na ito sa pamamagitan ng paghahalo nito sa puting bigas? Seryoso ba siya? Ngunit si Leandro ay nag-order ng 2 mangkok ng kanin para kay Terence. Hindi napigilan ni Terence ang kanyang sarili pagkatapos dumating ang kanin, winalis ang mga delicacy sa kanyang bibig kasama ang kanyang puting kanin.
Okay lang. Mas gusto ko ang nilagang karne. Sabi ni Terence na dumighay habang tinatapik ang kanyang tiyan. Kinailangan ni Leandro na pigilan ang kanyang sarili na imulat ang kanyang mga mata, dapat ay pinainom na lang niya ang lalaki ng nilagang baboy o kung ano. Para saan pa niya sinayang lahat ng perang ito, hindi man lang siya na-appreciate ng lalaki. Sige, punta na tayo sa mga importanteng bagay. Medyo napuno na ako, oras na para bugbugin ang isang tao. Sabi ni Terence habang sinusulyapan si Leandro. Bugbugin. Bugbugin ang isang tao. Napakurap si Leandro, hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Terence. Haha, boss. Well, you see. Nagsisimula ng magpanik si Leandro sa puntong ito, napakabilis ni Terence na kumain ng kanyang pagkain. Pinlano niyang magkaroon ng isang bangkos ng seafood para sakupin si Terence sa loob ng 1 o 2 oras habang umiinom sila ng red wine, ngunit natapos ng lalaki ang lahat sa loob ng wala pang 20 minuto. Ipinagdarasal ni Leandro si Henry na magmadali nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Sa sobrang tuwa, inilabas niya ang kanyang telepono para lamang makita ang isang advertisement ng Shark Flow na tinatawag na Revenge Corp. Fucking Cristo. Si Leandro ay nagmura sa loob-loob, hindi siya magiging ganito kagulo kung ang bastos na kumpanyang ito ay makapaghiganti sa kanya. Bilisan mo ba? Sabi ni Terence, medyo naiinip habang pinagmamasdan niya ang lalaki na tinitingnan ang kanyang telepono sa buong oras, malamang na naghihintay ng isang uri ng signal para sa kanya upang hilahin ang kanyang mga trick. Oo. Wala nang masyadong pagpipilian si Leandro. Well, nakikita mo. Gusto ni Rowan si Josephine, alam mo ba iyon? Cut the bullshit and get to the point. Sabi ni Terence nang hindi sinasagot ang tanong. 228. Alam ni Rowan ang tungkol sa beef ko sa iyo, kaya pumunta siya sa akin upang pag-usapan ang pagbabalik sa iyo. Sabi ni Leandro sabay tango. Manang, boss, ang susunod na sasabihin ko. Hindi ka magagalit at ipagtabuyan ako, di ba? Siniguro ni Leandro na mukhang natatakot at nag-aalala. Just get to the point. Wala akong gagawin sa'yo kung hindi ka kasali. Sabi ni Terence na nakakunot ang noo. Sige. Kaya sinabi ko ito sa kanya nang hindi nag-iisip tungkol dito. Sinabi ko, tingnan mo, kasama na ni Josephine ang Terence na iyon, kaya wala ng pag-asa na natitira para sa iyo, dapat ay pinilit mo ang iyong sarili sa kanya noong nagkaroon ka ng pagkakataon. Huminto si Leandro at tiniyak na maayos itong tinatanggap ni Terence bago nagpatuloy. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay ang sinabi ko na magpapasiklab sa lalaking iyon. Sinabi niya na hindi pa huli ang lahat para doon, at sinabi niyang pipilitin niya ang sarili niya kay Josephine para makita kung susunod siya sa kanya noon. Nag-iingat ako sa galit ng lalaki, siya si Rowan kung tutuusin. Kaya't patuloy akong tumango at nag-isip tungkol dito, ngunit kailangan kong gawin ito sa bahay. Sigurado ka bang pupuntahan mo ako kapag nalaman mo mamaya, kaya? Kailan niya ito pinaplano? Pinutol ni Terence habang itinaas niya si Leandro sa leeg. Tama ang iniisip niya na may nangyari, ngunit hindi niya inaasahan na hinikayat ni Leandro si Rowan na gawin ang bagay na iyon. Hindi iisipin ni Terence na ang mga bagay ay simple gaya ng ginawa ni Leandro na parang dapat naisip ng lalaki ang lahat ng bagay. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang pagkain at ang kanyang pag-aaksaya ng oras. Shit! Nanigas si Terence habang nakaramdam siya ng masamang pakiramdam. Kung totoo nga ang mga bagay na ipinaliwanag sa kanila ni Leandro, maaaring ngayong gabi na iyon. Hindi inaasahan ni Leandro na itataas lang siya ni Terence sa leeg ng ganoon. Ngayong gabi na, di ba? Sabi ni Terence habang hinihigpitan ang hawak niya. Umubo si Leandro habang namumula ang mukha. B-boss. L. Hayaan mo muna. Nasaan sila? Malamig na ngumiti si Terence habang mas pinipilit niya baka naputol na niya ang moldite na leeg na ito kung hindi dahil sa impormasyong kailangan niya. Leandro, itigil mo ang pag-arte. Sa tingin mo ba ay mahuhulog ako sa pag-arte ng kalokohang iyon? Fuck. Hingal na sabi ni Leandro. Fucking Terence, alam mo.
Hindi na nakita ni Leandro ang punto sa pag-arte, ngunit pinagsisisihan niyang nasayang ang kanyang pagsisikap sa paglalaro ng follower sa buong araw. Nasaan si Josephine? Sabi ni Terence habang medyo kumalas ang pagkakahawak niya, alam niyang maaaring mamatay si Leandro o mawala ng malay kapag patuloy niya itong sinasakal ng ganoon. Haha, baka sobrang bastos ni Rowan kaya pinatay siya. Sabi ni Leandro na may malamig na ngiti, hindi na kailangan pang ipagpatuloy ang pag-arte. Ha? Ano, gusto mo akong bugbugin? Pag-isipan mo to, sinaktan mo ako at hindi mo na makikita si Josephine. Hey, hahaha. Halika, suntukin mo ako. Saktan mo ako. Si Leandro ay mukhang natutuwa sa kanyang sarili, tiyak na si Terence ay hindi gagawa ng anumang marahas na bagay kapag ang isang kamao ay kumonekta sa kanyang ilong. Brrrt. Hinawakan ni Leandro ang kanyang ilong sa kanyang mga kamay habang umaagos ang dugo. Kay ikaw sinaktan mo ako. Gusto mong sabihin ko sa'yo kung nasaan si Josephine o hindi? Grak. Tinitigan ni Leandro si Terence na hindi makapaniwala. Ikaw. Hindi mo na gustong malaman kung nasaan si Josephine. Gark. Matagal nang patay si Leandro kung gugustuhin ni Terence, gusto lang niyang turuan ng leksyon ang lalaki. Makikipag-usap ka, alam kong sasabihin mo. Hindi mo sana ako dinala hanggang dito. Let's see. I'm guessing you and Rowan teamed back at me, right? So you got someone to ambush me? A place you and Rowan pick out, then you tried to look like you making peace by snitching just to attract me over para makuha mo ako, right? And this person ambushing me. Henry, right? It's too much of a coincidence, kakalabas lang niya kahapon tapos hinahabol mo ako kinabukasan. It's got to be that idiot, he's pissed off cause I sent him to prison, right? Paano kung tama ka? Sabi ni Leandro sabay Ituloy mo ang kalokohan mo, makikita natin kung paano mo ito magugustuhan kapag natapos na si Rowan kay Josephine. Hahaha. Hit me? Come on. Hit me all you want, sinasayang mo lang ang sarili mong team. Gerk. Tinitigan ni Leandro si Terence. Are you out of your mind? You still have time to be hit me. Patuloy kang tumitingin sa iyong telepono, naghihintay ka ng signal mula kay Henry, na dapat makipag-ugnayan sa iyo pagkatapos ihanda ang mga bagay-bagay doon. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang nakaawang nakatingin kay Leandro. Ngunit hindi mo nakuha ang text na iyon, ibig sabihin ay hindi pa handa si Henry. Kaya tumigil ka na sa kalokohan mo. Huminga ng malalim si Leandro habang nag-feist, he felt like such shit. Pinaglaruan ni Terence, na nahulaan ang lahat ng tama. It was driving Leandro insane. Hindi na niya hinintay na mamatay si Terence, gusto niyang mamatay siya ngayon din. Niluwagan niya ang kanyang kamao habang pinapakalman niya ang kanyang sarili, kailangan niyang isipin ang malaking larawan dito, ang kailangan lang niyang gawin ay dalhin si Terence sa kinaroroonan ng Henry, at siya ang bahala sa kanya, siya ang maghihiganti noon. Dahil doon, nilunok ni Leandro ang kanyang pride. Fine, you guessed it. I'll cut the crap then, follow me. Hinihintay ka ni Henry sa isang abandonadong gusali sa Red Flower Street. Hindi mo naman kailangang bugbugin kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, di ba? Sabi ni Terence sabay pitik sa ulo ni Leandro. Huwag kang gagawa ng kalokohang ganito sa susunod. Fu. Napabuntong hininga si Leandro habang pinagtitibay ang kanyang determinasyon, hahayaan niya ang taong ito na pasayahin ang kanyang sarili para sa kaunti pang trahedya para sa kanya. Akala pa naman ng lalaki ay si Henry Bro, ang parehong lumang Henry Bro. Hahaha. Isang alon ng kasiyahan ang tumama kay Leandro habang inisip niya ang nabigla sa mukha ni Terence sa lalong madaling panahon pagkatapos siyang ihulog ng pinalakas na Henry Bro sa lupa. Pinilit niyang huwag pansinin ang sakit sa kanyang mukha habang pinagpapantasyahan niya ang mangyayari. Lahat ng mga empleyado sa koridor ay nakatingin sa duguan na si Leandro, nagtataka kung ano ang nangyayari sa young master ngayon. Wala ni isa sa kanila ang lumapit para magtanong, maliban sa manager. Master Song. May problema ba? Tanong ng manager.
Wala sa iyong negosyo. Sabi ni Leandro sabay wagayway ng kamay, na sinabihan ang lalaki na huwag mag-butt in. 229. Tumabi ang manager, malinaw na ayaw ni Leandro na may pumapasok. Medyo problemado naman si Leandro. Ang kanyang young master image ay hindi kukulangan sa wasak. Ang tagapagmana ng Linfa Industries, na binugbog ang kanyang mukha sa sarili niyang teritoryo, nakakahiya lang. Hindi bababa sa Terence ay malapit nang mapunta sa langit, at tiniis ni Leandro na makita ang mga bagay sa layuning iyon. Hindi na niya kailangan ng play follower, sumakay siya sa kotse nang hindi pinagbubuksan ng pinto si Terence, na tila walang pakialam habang nakasakay sa co-driver seat. Nagbago na ang sitwasyon, at walang pakialam si Leandro kung handa si Henry, hindi mahalaga basta't dinala niya si Terence doon. Mas gugustuhin niyang dumanas ng sakit si Terence bago mamatay, ngunit wala nang nakakatulong dito ngayon. Nag-vibrate ang telepono ni Leandro, at huhugutin na sana niya ito para tingnan nang maalala niya si Terence na nakaupo sa tabi niya. Henry. Gusto mo bang ipakita sa akin ang sinabi niya? Sabi ni Terence sabay tingin. Fine. Alam na alam ni Leandro ang kanyang sitwasyon, sa puntong ito mabubugbog lang ulit siya kapag hindi siya sumunod. Ang mga pamamaraan ni Terence ay kahit na ang uri na umiwas sa anumang kabagsikan, naglalayon lamang sa mga marupok, ngunit hindi gaanong mahalagang bahagi, mayroon lamang sakit at walang panganib, at ang pag-asar kay Terence ay hindi makikinabang kay Leandro. Siniguro ni Leandro na hindi lalampas sa linya, dahil ang lalaki ay may kasalukuyang kontrol sa sitwasyon habang siya ay hindi wala na kahit ano pang pagbabante sa kanya. Ginawa na ang mga paghahanda. Ang tanging mga salita sa display, ngunit sigurado si Terence na si Henry ang nagpadala nito. Magmaneho ng mas mabilis. Sabi ni Terence habang inihagis ang telepono sa ilalim ng windshield. Naisip ni Leandro na i-drag ang mga bagay-bagay, ngunit ayaw niyang mainas si Terence. Walang masyadong traffic sa oras na ito, at pinabilis niya ang sasakyan. Si Rowan ba ito? Isang magaspang na boses ang tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Oo. Tao ka ba ni Master Song? Malapit sa abandonadong gusali si Rowan, naghihintay na makipagkita sa lalaki ni Leandro. Tama. Nandito na ako sa lugar, nasaan ka? Malapit. Sabi ni Rowan. Sige, hihintayin kita sa harap ng building. With that, binabanan niya ang phone. Sumugod si Rowan sa meeting point, nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang tao. Ito ay Henry bro. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, nabawi ni Rowan ang kanyang kalmado pagkaraan ng ilang sandali, ang mga emosyon ay lumakas sa loob niya. Paano nakuha ni Leandro ang kanyang mga kamay kay Henry bro? Ang pagtakas ni Henry bro ay naging balita, ipinagpalagay ni Rowan na ang lalaki ay aalis sa Starfield dahil iyon ay isang makatwirang prioridad. Hindi siya dapat maghintay sa lungsod na naghihintay na mahuli muli. Ngunit narito siya, tinutulungan si Leandro at kidnapin pa si Josephine para sa kanya. Hindi maiwasan ni Rowan na maging hindi sigurado. Gayunpaman, itinikom niya ang kanyang bibig dahil hindi niya bagay ang mga bagay na iyon. Wala siyang pakialam kung bakit tumatambay pa rin si Henry bro, ngunit may pakialam siya kung nakuha niya si Josephine para sa kanya. Hi, Henry bro. Ako si Rowan. Magalang na sabi ni Rowan habang patakbong lumapit kay Henry bro. Kilala mo ako. Isang maikling intensidad ang sumilay sa mga mata ni Henry. Ako ay malapit na kaibigan ni Master Song, syempre nakita. Sabi ni Rowan habang nakayuko. Henry bro, illegal ang gagawin ko ngayon, kaya kailangan mong tumulong sa paglihim. Oo. Sabi ni Henry, medyo kumalma matapos marinig ang mga salita ni Rowan. Nakahinga rin ng maluwag si Rowan. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay isang takas, ayaw ni Rowan na ipagsapalaran si Henry bro na patayin siya dahil wala siyang tiwala sa kanya. Ang pagsasabi sa kanya na si Rowan mismo ay gagawa ng isang krimen ay naglagay sa kanila sa iisang bangka. Henry bro. Nasaan si Josephine? Tanong ni Rowan matapos mapagtantong hindi binabanggit ni Henry ang babae.
Ang totoo, wala siyang kinalaman sa kung saan pinaplano ni Henry Bro na tumakbo kung iniisip man niyang tumakbo. Wala siyang malay, nilagyan ko siya ng gamot. Nasa van siya. Sabi ni Henry habang itinuro ang puting van sa hindi kalayuan, isang lumang modelo mula sa hindi bababa sa 20 taon na ang nakakaraan. Gusto mo bang itayo ko siya para sa iyo? Mapapahalagahan ko iyon, Henry Bro. Ang mga talampakan ni Rowan ay wala sa pinakamagandang kondisyon, at ang pag-akyat sa kalawangin na hagdanan na wala man lang riles ay hindi niya gustong gawin sa isang tao sa kanyang mga kamay. Inakyat ni Henry si Josephine sa itaas at inihagis siya bago naglakad palayo. Fucking shit, wala man lang light bulb sa shithole na ito. Nagmura si Rowan habang umaakyat sa hagdan sa dilim. Inilabas niya ang isang vial at naglagay ng tableta sa kanyang bibig, nilunok iyon. Nagpop siya ng isa pa sa kanyang bibig pagkatapos ng ilang pag-iisip, pakiramdam na ang isang tableta lamang ay maaaring hindi sapat. Ito ay isang Japanese supplement na balitaan niya na ang isang tableta ay sapat na malakas para makapagpatuloy ang isang lalaki ng 3 round. Ito ang uri ng mga lalaking tableta sa industriya ng PERN. May maliit na kondisyon si Rowan na hindi alam ng mga tao siya ay walang lakas. Dapat ay medyo nagpigil siya sa mga sesyon na iyon noong bata pa siya, hindi na siya aasa sa mga table tasks kung hindi siya sumobra. Kinailangan niyang gumamit ng mas malakas na mga table tasks pagkatapos masanay sa mga ito, ang mga regular ay wala ng gaanong epekto. Ang 2 table tasks ay maaaring katumbas ng halos 1 hanggang 2 oras ng lakas ng labanan. Nagsimulang manginig si Rowan sa kakatawa. "Oh Josephine. Magsaya tayo mamaya, ipapakita ko sa'yo kung ano ako." Hinintay niyang magkabisa ang mga table tasks habang siya ay nakaupo, hindi tumitingin kay Josephine. Makakasama niya ang lahat ng oras sa mundo sa lalong madaling panahon, hindi na siya gising ng 1 oras o higit pa. "Terence," Henry Bros right up front. "Your wife Josephine is there in that building." "Late ka na, Terence?" Rowan's malamang. Hindi pa tapos magsalita si Leandro nang may humawak na kamao sa mukha niya, nawalan siya ng malay. 230. Hindi na ginamit ni Terence si Leandro, at nagpa siya na paalisan niya ang lalaki bago pagmasdan ang kanyang paligid mula sa loob ng kotse. "Lumabas ka, Terence." Sabi ng isang lalaki habang naglalakad siya papunta sa kotse, nakatayo sa di kalayuan mula kay Terence gaya ng inaasahan, si Henry iyon. Golden class, and face peak. Sumimangot si Terence, ito ang kanyang ultimate golden finger upang makita kung ano ang antas ng ibang tao, ngunit mayroon pa rin siyang pagdududa. Kung tutuusin, parang hindi makatotohanan para sa isang lalaki na makapunta lang sa dulo ng face peak mula sa simula. Gusto ni Terence na lumingge-lingge pa, ngunit naalala niya si Josephine, na nasa tuktok ng gusali. Nang walang natitira pang pagpipilian, lumabas siya ng kotse. Nagkaproblema si Josephine. "Well, Terence. Hindi ko akalaing makakatakas ako sa mga pulis, ha?" Sabi ni Henry, ang kanyang mga mata ay puno ng bloodlust habang nakatingin kay Terence, na para bang siya ay isang piraso ng pork chop. "Oo, hindi mo akalaing magagawa mo iyon." Tumango si Terence. "Ngunit may iba pang hindi mo inaasahan." "Anong ibig mong sabihin?" Sabi ni Henry sabay pause. "Ako talaga ay isang golden class early phase master." Dahil doon, pinalakas ni Terence ang kanyang sarili, tinitiyak na ang kanyang aura ay hindi lalampas sa early phase threshold. Hanem. Hindi yun inaasahan ni Henry mula kay Terence, ngunit isang mapanuksong ngiti ang maya-maya ay nabuo sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Terence bago ang kanyang sariling kapangyarihan. Naisip lang niya na ang lalaki ay medyo mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong tao. Si Terence pala ay isang golden class master din, na ikinagulat niya. Ngunit ang isang master sa maagang yugto ay hindi na mahalaga kay Henry. Sa isang N-phase peak golden class, si Terence ay isang sanggol lamang. "Anong niningiti-ngiti mo?" Mahinang sabi ni Terence. "Hindi mo ba narinig ang mga division classes? Sky, Earth, Mystic,
At Golden ang Golden ay ang pinakamababang rankang, ngunit isang early phase practitioner lang ang may sapat na lakas para mapunta sa Special Ops level. Haha, syempre meron ako. Halos mapahagalpak ng tawa si Henry sa sinabi ni Terence. Walang ideya ang lalaki, akala pa rin niya ay hot stuff siya. Kung gayon, bakit ka pa nakatayo dito? Naghihintay ka ba ng isang golden class na magpapadala sa iyo sa langit o ano? Pagbabante ni Terence. Hahaha. Tumawa si Henry, masayang tumawa. Gaano kaya kayabang ang isang lalaki para lamang makarating sa maagang yugto? Sige, paliwanagan mo ako, ipakita mo sa akin kung gaano kalakas ang isang maagang yugto ng golden class. Ang kasalukuyang pag-uugali ni Terence ay isang ganap na hindi tipikal ng kanyang nakagawiang sarili. Mapagtanto ni Henry na may mali kung alam niya kung anong uri ng tao si Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi dapat magyabang ng mayabang ng ganoon. Ngunit hindi iyon malalaman ni Henry. Halika. Sabi ni Terence na may masamang tingin kay Henry. Ipapakita ko sa iyo kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ng isang gininto ang klase. Pagkatapos ay pumwesto si Terence upang tumingin sa Henry. Malamig lamang nang umiti si Henry sa pagmamataas ni Terence. Itinuring niya ang lalaki bilang ganap na ignorante sa puntong ito. Sa bahagyang pagbabago sa kanyang kinatatayuan, ibinagsak ni Henry ang kanyang sarili kay Terence na may biglang pagsabog. Ngumiti rin si Terence, ipinadala ang isang kamao upang tanggapin ang kay Henry. May ngiti pa rin si Henry sa kanyang mukha. Nakita niyang medyo nakakatuwa ang bulag na pagtitiwala ni Terence. Hindi ba alam ng taong ito na kahit isang mid-phase golden class ay maaaring sirain ng isang early phase fighter? Ang Henry ay isang end-phase peak. Ngunit ang pag-atake ng buong lakas ay walang alinlangan na saysabog kay Terence, at hindi iyon ang hinahanap ni Henry. Ang mga tagubili ni Leandro ay si Terence ay masugitan ng malubha bago siya kinaladkad pataas upang makita kung ano ang ginagawa ni Rowan kay Josephine, upang siya ay mamatay sa matinding paghihirap at sakit. Para sa layuning iyon, binawasan ni Henry ang kapangyarihan sa likod ng kanyang kamao tungo sa antas ng kalagitnaan ng yugto, upang maiwang huminga si Terence. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, at dumagundong ang hangin sa kanilang paligid. Ikaw ay hindi ka isang maagang yugto. Bulong ni Henry na nakadilat ang mga mata habang ang kanyang buong katawan ay pinalipad paatras, lumapag ng malakas bago natapos ang kanyang pangungusap. Lumipat si Terence sa gilid ni Henry bago pa man siya bumagsak sa lupa. Itinaas niya ang kanyang binti at ipinasok ito sa dibdib ni Henry, na sinundan ng maraming buto na nagbibitak. Nagpadala si Terence ng mabilis na marahas na sipa parehong lugar, at ang mga mata ni Henry ay umikot pabalik habang siya ay nawala ng malay habang binibigkas niya ang kanyang huling mga salita sa sakit. Ikaw. Niloko. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Sabi ng sifo ko, itatago ng sinumang karampatang pumatay ang kanyang lakas. Sa mga mata ni Terence, walang gaanong panuntunan sa mundong ito ng martial arts at pakikipaglaban. Basta't ginagawa nito ang trabaho, lahat ay mangyayari. Walang kwenta ang pakikipag-usap ng mga patakaran sa isang assassin. Kung inilantad ni Terence ang parehong end-phase peak strength na mayroon si Henry, kung gayon si Henry ay magiging alerto at maingat. Hindi na niya hinaila ang kanyang mga suntok at gumamit din siya ng lakas ng end-phase. Si Terence ay may napakaraming pamamaraan ng assassin sa ilalim ng kanyang sinturon, at ang Art of Dragon Mastery upang suportahan siya bilang mahusay na pagkapanalo laban sa Henry ay hindi imposible, ngunit si Terence ay walang oras na mag-aksaya sa pakikipaglaban. Si Josephine ay naroon mismo. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya si Terence na linlangan si Henry, ngunit hindi niya talaga inaasahan na ang tanga ay madaling mahulog dito. Ang IQ na ito. Bumantong hininga si Terence. Bagamat maaaring ito ay isang kasuklam-suklam na pamamaraan, ang mga bagay na tulad niyan ay hindi na humawak sa isipan ni Terence, hindi pagkatapos lumaki sa ilalim ng walang kahihiyang impluwensya ng kanyang matanda at sifo. Iniwas niya ang tingin kay Henry at nagsimulang maglakad papunta sa Audi ni Leandro. Hindi niya talaga maiisip na tapusin ang Henry doon, at kung hindi dahil sa pagkakasangkot ni Leandro at Rowan.
Hindi niya talaga kayang patayin ang dalawang iyon sa ngayon, at nangangahulugan iyon na hindi rin maaaring patay si Henry. Gayunpaman, hindi na gumagana si Henry, itinuturing niya itong regalo sa munting tigre na si Amara. Binuksan niya ang pinto at hinayla palabas si Leandro, ibinaba siya sa harap ng gusali bago tumalon sa ikalawang palapag. Napahawak siya sa mga bitek sa dingding habang gumagalaw siya na parang Spider-Man, isa-isang iniskan ang mga kwarto para kay Josephine. Huminto siya sa isa sa mga silid, si Josephine ay nakahiga doon, ligtas at maayos. Sinigurado niyang makikinig siya sa anumang bagay na maaaring nangyari sa ikalawang palapag kanina sa paghaharap niya kay Henry, nakipaglaro lang sa lalaki saglit dahil malamang ay wala pang nagawa si Rowan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.